interesting yung pag-uusapan natin, anger management. Dahil kahapon parang medyo nag-ano tayo nagpatumpik-tumpik pa tayo na yung sa road rage, ano? Na ang pinag-usapan natin, specific to mga motorista. Correct. No? Mga nagda-drive. Dahil nga dito sa nakapatay, dahil lamang sa gitgitan sa kalye. Sabi ko, halika na, total Friday naman, palawakin natin yung usapan natin. Gawin talaga natin anger management. Kaya hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Nasa linya na po natin via Zoom ang isang clinical psychologist. Diba? Please welcome on ASPN si Miss Riza Son El Gotian-Nang. Ayan, good morning po, Miss Riza. Welcome to ASPN. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Thank you for joining us this morning. Ako, ang question ko, bakit meron talagang taong magagalitin, ano? Meron talagang makikita mo talaga yung kanyang yung attitude niya, yung mindset niya, yung psyche niya, yung personality niya, talagang mabilis siyang magalit. Pero meron namang tao na ang pang placid nila, no? Parang si PBBM, ano? Parang hindi mo, parang hindi marunong magalit. Ganun yung make-up, na parang hindi mo na makita talaga na galit. Ano yung mga factors? Bakit may mga tao talaga na magagalitin, merong mga taong hindi? Oo. Meron talagang mga personality na predisposed talaga sila na mabilis galit, matampuhin, sensitive, gano'n. So we call that a combination of our nature and our nurture. So it's a combination of one's personality at saka yung environment. Nagkakataon na nag-interact. Minsan may mga tao talaga na mahinahon, pero pag na-provoke, bibigla talaga, nagdidilim ang isip, parang nag-iiba ang kanilang pagkatao. So may mga tao na gano'n. And it's really a combination of one's personality, one's temperament, as well as environmental influences. Okay. So talagang parang innate, no? Yung personality mo, yun ang kumbaga pinanakang ganun yung ugali mo. So, syempre, lahat naman yata ng tao. The way you were raised nga din, sabi niya, parang nature and nurture. Oo, pero, yeah. Pero, yun na nga. So, pero lahat naman siguro ng tao nakakaranas rin ng galit, no? Hindi naman yata pwedeng wala kang reaksyon unless siguro talagang ewan ko, I mean, I don't want mentally challenged, no? You cannot, but given the normal circumstances, yung anger, it's really something that I mean, typically, no, you experience. So, paano natin po dapat ba inaano, kaya nga itong anger management became very popular because of a movie also, I remember Si Jack Nicholson. Jack Nicholson, oo, di ba? So, paano po natin po dapat minamanage po yung ating galit? Kasi, yun na nga, di ba, talagang likas na yan kadugtong talaga ng ating pagkatao. Yung anger, sinabi mo nga, no, it's really innate. It's emotional reaction. We feel na parang stress tayo or felt violated. Wait, Miss Riza, can we ask you to turn off your video kasi parang nagcha-choppy-choppy po kayo. Hindi namin po out on what you're saying. But let's try without the video. Baka mahina pong internet po ninyo. Okay, so sige, please repeat po. Okay po, ang sabi natin na ang anger, it's a normal response. Whenever we feel na parang nasa-stress tayo, we are violated, it's a normal response. Okay. Ang ayaw lang natin is kapag nakakapahamak na tayo ng ibang tao, nakakadamay na tayo ng mga friends natin at family natin. So we need to be able to manage our emotional reactions. Lalo na kapag may nasasaktan, may namamatay na sa natin. We need to be able to manage our emotions. And we need to do this by being able to reflect, being able to be mindful of your environment. Kasi baka naman may mga batang nanonood, baka naman may mga magulang na nangyari dito sa atin, yung may bata sa kotse yata So we need to manage our emotions because we are going to harm other people. How do we do this? We have to be mindful. We have to appraise the situation. We also have... Miss Riza, ano pa rin? We're missing out on what you're saying. Sayang. So we're going to cut this muna and let's try for
via phone patch para naman Yes we po. don't miss out on what you're saying eh. Oo, Mahalaga kasi yung sinasabi niya. nagsa-choppy po. Oo. So yung sinasabi niya, kaya pinapoint out niya kanina, kailangan mo talaga i-manage yung galit mo. Kamukha nitong Nangyari. itong nangyari dun sa Innova. Oo, sa Aba, may Ayala. sakay na bata. Bata, oo. Sabi nga niya, it's really a normal response. No? Magalit ka talaga. Talagang magagalit, may mga circumstances talaga na magagalit ka. Pero kailangan mo ngang matuntungan kung Matutunan. Oo. kung paano mo aanuhin, 'di ba, na hindi ka na nananakit ng tao. Hindi ka nakapapanakit. Hindi ka kumbaga hindi mo talaga naagrabyado yung mga ibang tao. Oo. 'Di ba? So Pero hindi rin kasi I don't know, parang kailangan you have to let off steam also. May masama rin yung talagang kinikimkim kulob. mo. Oo. Alam mo, kinikimkim mo. Dapat, for me, dapat may outlet ka pa rin. Oo. Saka napapansin mo, may mga tao na ang bilis pumutok, pero after that, wala na. Tapos na. Oo. Kesa naman yung iba, kinikimkim, tapos parang kumukulo yun. Pag Ano, di ba? kumulo, naging bulkan. Ayan, Miss Risa, let's try again. Sorry, can you start? Let's try again. Yun nga ang sinasabi mo kanina, you were saying na kailangan i-manage, no? Para Opo. yung Ang sabi punto na kasi hindi natin, tayo no, na- nakapapanakit. No, ang anger is a normal reaction. Yeah. Sa psychology, no, kapag ang tao hindi nagagalit, yun din it's a cause or concern for us kasi it's part of the range of emotions that we have. Kasama na diyan yung joy, sadness, anger, 'di ba? Sa movie Sa nga ng movie. Inside Out. Oo. Nakikilala natin yung 5 basic emotions. Pero kapag sumusobra na yung expression of anger, hindi siya modulated, tapos kulang sa appraisal yung anger, no? At inappropriate ng expression ng anger, we put other people into harm already, then that's when we need to suggest or recommend anger management therapy for the people. Okay. So how do you parang take cognizance, no? If you need anger management, do you have to become violent? Paano ba natin, kunyari ako sa pamilya, malaki akong pamilya, yung kapatid ko, yung anak ko, napapansin ko madalas magalit, di ba, or whatever, kailan ko dapat to see a psychologist, or kailan ko dapat maano na, naku, may anger management issues itong anak ko, o itong kapatid ko, or whatever? Oo, so ang tinitingnan natin dito kasi is hindi modulated yung expression of anger. Yung nakita natin halimbawa, yung bata nakabasag ng baso pero parang yung galit ng magulang o ng kapatid, sobra-sobra, hindi na siya appropriate to the situation. Another one, halimbawa, nakita natin madalas. You know, the frequency of the inability to control the emotion, madalas yung parang sa bawat araw, 5 beses, 10 beses nagagalit at hindi nga siya akma dun sa situation. Dito natin mapapansin na kailangan natin mag-suggest na mag-anger management sessions or therapy sessions na yung kaibigan or member ng family natin. Lalo na kapag napapansin din natin, no, meron silang limited emotional literacy. Literacy meaning ability to express their emotions, parang limited. Yung pag kinamusta mo, laging fine, whatever, okay. Pero hindi nila na parang take a deeper dive into ano ba talaga ang nakakagalit sa kanila, ano bang ikinaiinis nila. Ibig sabihin, that's telltale sign. Yung mga trigger ng galit mo. Oo, hindi nila ma-express, Yeah. hindi nila ma-identify. Oo. So kasi nabanggit mo, Miss Riza, yung inappropriate expression, which is merong appropriate expression. So talagang kailangan mo naman talaga i-express bilang outlet na dahil kasi masama din yung talagang totally kulob at kinikimkim mo. How would you define what would be appropriate vis-a-vis yung inappropriate na? Oo, yung appropriate way of expressing one's emotion. Yung halimbawa, nag-uusap tayo at ikukwento ko sa iyo na parang, alam mo, naiinis ako, nakakagalit itong nangyari. O bakit? Ano nangyari? So, you're able to identify yung trigger, you're able to identify yung parang cause and effect. Nakakatulong yan kasi nakikita mo yung trigger, ano ba yung antecedent, ano yung consequence. Pero yung taong walang ability for anger management, parang basta lahat blown out of proportion. Tapos mabilis yung blaming. Hindi nila nakikita yung kanilang accountability, no? Yung ano ang role nila dito sa situation. Yun, anger management problem yun eh. So kailangan
they're able to identify the cause, the effect, they're able to see their accountability, their role in the situation, at nakikita dapat nila ano yung kanilang remedy. Remedy, ano pwede kong magawa para maitulong ko yung situation? Oo. So, when you, dudugtungan ko lang yung tinanong rin ni Ali na appropriate behavior, do you agree na dapat you have to let off steam also, di ba? Na dapat ilabas mo rin yung galit mo. Ano rin yung appropriate? Ano rin yung acceptable? Pwede bang suntukin mo yung pader, sumigaw ka? Ano ba yung masasabi nating normal na pag-release po ng ating galit? Yung normal po is being able to identify, parang, Miss Ali, alam mo, nakakagalit to. So, you know, you have the voice, the intonation, the words to be able to identify. Yun ang appropriate. Pwede kang halimbawa mag-let off steam, no? Maghanap ng mga makakausap, yung social and emotional support mo. Vent. It can be your friend, halimbawa, Miss Ali. Si Miss Patty po ang inyong pwede mo Sounding siyang board. makausap. Oo. Opo. Oo. Pwede kang mag-engage in physical sports, physical activities, maglakad, Oo. suntukin mo yung unan, Oo. mag-basketball, para lang mailabas mo yung energy. Oo. Yung nasa loob kasi. Yan yung Kaya lang outlet kasi mo. pag kinikim-kim, Oo. yung bang hindi mo binibigyan ng pansin, no, nag-iipon yan sa loob. Tapos pag napitik yan, no, halimbawa yung nangyari, baka naman na-stress din yung tao, ang daming iniisip, mga problema, nagpapatong-patong yan. So Correct. sometimes ang tawag natin doon yung parang, yung bucket, Oo. pag napupuno yan at hindi na nare-release yan, Napupuno. napupuno, puputok na lang tayo ng parang vulkan. Oo, Hanap tayo oo. ng paraan na mailabas natin. Be able to talk to someone, find an activity, find a sport, find a craft. Be able to write it down, pwedeng i-journal. Tsaka mga ganyan, di ba, Miss Riza, merong ano yan, pagkulob at kinimkim mo at wala kang outlet, merong mga psychosomatic na mga illness di ba? Yang Hindi ka kulob na yan. makatulog, oo. Cancer, di ba? Cancer. Stress and Oo. cancer, di ba? It manifests May in insomnia. some Some way. disease or illness kapag nanatiling kimkim at kulob ang galit. Alam mo, Opo. go ahead po. Yes, something happens kasi inside our body, no, yung parang sympathetic nervous system natin. Usually parang fight, flight, or freeze tayo. So ang nangyari dun sa suspect, no, na fight mode siya. Oo. Kasi he felt violated na, you know, yung goal niya na makapasok sa highway na block, so that's a stress. Oo. So ang stress response niya is to fight. Some people naman flight or freeze. So yung freeze, ito yung parang tinatago natin sa katawan natin, nag-freeze response tayo. But it gets, naiipon sa katawan natin. And somehow, all that adrenaline, all that cortisol na nagpa-pump throughout our body because of a stress response, naiipon yan. And that compromises our immune system, that na-overload ang cognitive ability natin. Minsan parang hindi na tayo nakakaisip ng tama. Oo. So, tapos yung katawan natin nako-compromise, nagkakasakit nga tayo, as you have mentioned, psychosomatic, yung sumasakit ang ulo, sumasakit ang tiyan, kasi nagkakaroon na tayo ng anxiety. Correct. Okay. So, Miss Risa, yung anger management ba, is that curable? Or kumbaga, how do you cure that? Medication ba yan? Therapy? Paano ho ba natin po maaagapan? O paano ba natin makokontrol ang ating mga anger issues? Ang unang-unang kailangan is awareness. Ibig sabihin, no, parang makinig rin tayo sa ating mga kaibigan or family who have been giving you feedback na parang, oy, napapansin ko, parang madalas kang nagagalit, no? Awareness. Tapos, parang be proactive. Ibig sabihin, parang wag mong iasa sa ibang tao na sila ang mag-adjust. Be part of the solution na, okay, what can I do? So, pwede silang mag-join ng mga groups, no, baka may group sa church or group sa mga community na pwedeng tumulong about mga group therapy, or kung kailangan talaga pwedeng mag-psychotherapy para ma-address yung anger management nila. Ibig sabihin, ma-identify, baka naman merong unresolved issue, baka meron silang mga faulty belief system tungkol sa ibang tao na mabilis silang magalit. So, walang medicine po ito, no? Or it's therapy, like you mentioned. It's not like you can, like depression where it's curable by medication. Ang anger management, talagang therapy, hindi po gamot.
yung una natin siguro is therapy to find out muna kung may underlying issues. Oo. Baka may mga childhood issues, meron silang mga unresolved issues. Oo. Pero throughout therapy, pag napansin din ng therapist na parang may iba pa rin to, no? Kasi kahit na dinaanan natin sa talk therapy, meron siyang mga belief systems na very faulty. So baka kailangan na i-address naman ng psychiatrist kasi baka naman yung mga chemical neurotransmitters naman kasi ang nagkukulang or baka na mag-overdrive kaya kailangan din ng medication. Okay, okay. Yung isang napanood kong short reel recently, mahalaga daw in relationships, lalong-lalo na sa mag-asawa o mag-boyfriend, girlfriend, is for you to talk about, you answer the question, how do we fix things? Diba, pag meron kayong away o hindi pinagkakasunduan, kailangan mag-usap kayong mag-asawa. Pag dumating dun sa punto na talagang meron talagang galit na galit sa inyo, kailangan magkasundo kayo na this is how we fix things. O kailangan may time out. Hayaan mo kung umalis ng 15 minutes and then babalikan kita kung kailan mas kalma na ako. Or depende sa inyo kung anong diskarte ninyo on how to fix things. I want you to understand na talagang meron ako talagang bugso na I can say a lot of mean things, but just remember, I don't mean that. Is that a good piece of advice? Very, very good. Very excellent po yan, Miss Ali. No? Yung bang, you have to make a commitment na mag-usap tayo because may na-identify tayo na problem and we have to be proactive na pag-usapan natin ang problema. Kasi sometimes yung the other party, ayaw nila. So, mahirap makipag-usap kung ayaw umupo. So, sit down, tapos mag-usap. Huwag sabayan ang galit. Pag yung isa kasi nag-e-escalate na yung emotion, huwag sabayan. So, kailangan mag-time out, 5 minutes, 10 minutes, uminom ng tubig, mag-engage with another activity para merong fresh start ulit. So, I want to add to that also. Yung mga mag-asawa, di ba sinasabi nila, huwag kayong matulog na magkagalit. Or may mga Don't let the sun go down. may mga iba naman nagsasabi, diba? may iba naman nagsasabi, hindi yan nare-resolve agad-agad. Ano muna, huminahon muna kayo, matulog kayo, pag rested na kayo, the following day na lang kayo mag-usap. Deal with it. So, ano yung ideal, no? Of course, there's no one size fits all. Pero ideally, should you let it pass, tapos doon na lang mag-usap, o dapat hindi mo na palampasin, pag-usapan na kaagad? I think that is more of an idiomatic expression na don't let the sun go down na hindi kayo nagkakaayos. Kasi minsan, halimbawa, hating gabi na pagod na kayong dalawa. Parang, eto umupo tayo, pag-usapan natin, tapos yung isa antok naman, pagod, di ba? So minsan, I think it just means like address the situation or the issue habang fresh pa, habang, andito pa natin, nafe-feel pa natin yung after effects. Kasi pag nalampasan na halimbawa weeks, minsan you take it for granted and then you sweep everything under the rug. Nakakalimutan na. So parang siguro, let's address the issue habang fresh and then address the issue one at a time kasi hindi natin hinihintay na magsama-sama na lahat ng issues saka natin pag-usapan. 1 year long of mga issues. Parang ito na yung sinasabi natin, nagiging historical na. Is it advisable to get a third party? Kunyari, mag-asawa kami o magkaibigan kami, nag-aaway kami. Tapos, syempre, ayaw bumigay. Yung isa ayaw umamin na siya may kasalanan. Yung isa rin, syempre, ayaw. Is it ideal to get a third party para yun ang mag-mediate? Yun ang magsasabi, hindi, ganyan-ganyan. O dapat kayong dalawa magre-resolve ng issue ninyo? Oo nga, minsan ganun kailangan natin ng outside or third person. That would be best kapag naka-stand still na kayo. Yung bang, nag-attempt kayong dalawa, nag-usap kayo, after talking for a couple of nights or couple of days already, parang hindi pa rin kayo magkaintindihan Parang nagkakaroon kayo ng he said, she said, ganun. So that's the time when you need to call a close family friend or a supportive friend na alam ninyong both of you trust. Hindi pwede yung kumpare lang ng asawa nyo. Kailangan dalawa kayo para walang bias. So, it can be from the church or from your close family group that basta trust ninyong dalawa, that you both respect. Then, pwedeng mag-usap, sit down, and then hear each other out. Ang role niya is hindi para magkumampi, but to make sure that
fair ang pag-uusap. Okay. Meron kong nabasa na advice din in expressing our anger pareho sa ating asawa o boyfriend or girlfriend, pati sa mga anak, yung which is so hard no for us to master. Na wag daw gumamit ng you. Ikaw, Oo. lagi ka na lang Yes. hindi ka na lang tumutulong sa sa trabaho dito sa bahay, ikaw na more on dapat pag nag-express ka ng Galit. tampo o Oh. galit. Alam mo, nagagalit ako o nagtatampo ako o masama ang loob ko kasi parang hindi ka man lang mag-alok na tumulong sa akin, gano'n. Imbis na yung parang, mas, yung tono nun kasi paano no? Accusatory no? Parang hindi naman yan realistic na gano'n ka, galit ka na Pero gano'n. but it counts a lot. At saka yung mga statements, yung never, ikaw, oo. never ka na talagang Sweeping. gano'n. Kasi when you're angry, always like this, diba? kasi when you're angry, you tend talaga to make sweeping statements. Correct, You diba? you Ikaw, never, lagi ka na lang lagi ka na lang. You're Oo. always, di ba? Lagi ka mga gano'n. Oo, diba? Yung meron mga criticizing. iiwasan Sweeping parate. Oo, parang nagge-generalize na, no? Oo. Parang you never did one good thing for me, parang Oo, gano'n. oo. Oo, ang tawag ang tawag dyan, the four horsemen The four ng Gottman. Oh. Oo, sabi ko, Parang that's one of the things apocalyptic that, na yan, that's one of the things that ruin a marriage. Oo. Diba? Kasi apat yan, no? Yung criticizing, Mm. diba? Tapos being defensive, tapos yung isa doon, yung parang, ito na yung tail end ng relationship, pag nagsa-stonewalling na kayo. Yan. So, ang una doon is criticizing. And that's Oo. one of the things that will kill a relationship. Kasi, parang nakikita mo lagi yung fault ng kabila. It's Hindi mo hard to rin take it back, inaako. no? Yung mga Oo. hurtful words. Oo. Pag nasabi mo na, So, hindi mo alam, tumatak na yun eh. Yung mga you also have to see what is your role in the problem. So, kailangan mo na ma-identify yung ako. Okay, what do I feel? What is my part? Okay. And then, that's the time when yung nakita mo sa expression ng kabila, no, na para, okay, medyo humihinahon na siya, hindi na siya defensive kasi less critical ka na. Then, that's when communication lines become more open. Okay. Kasi pag lagi akong you, yung kabila naman, Me. o nga, me, ako na naman. Oo, wala naman, oo. So, Miss Risa, ito, going back to yung issue why we're discussing this, is road rage. Ito nga, sa Pilipinas, sa Metro Manila, talagang matindi talaga yung traffic. Talagang hindi tayo, every month, may naririnig po tayo, nababalitaan na talaga tayo, nagkaroon ng altercation. So, how do you manage, how do you avoid road rage in the city, here in Metro Manila? Anong payo mo? Kasi kami lagi ang payo lang namin, magbaon ng maraming pasensya. Meron ka bang karugtong, meron ka bang ibang pwedeng idagdag bago po tayo lumabas sa kalsada at magmaneho para iwas tayo sa road rage? Oo, tama yung sinabi niyo, magbaon ng maraming pasensya because Manila talaga, no, traffic. Pero I think what we can do also is, number one, be prepared. Alamin natin ang traffic situation before you head out. Yung minsan, kailangan parang alamin mo, anong oras ang pag-alis mo, traffic ba yung dadaanan mo, para you can prepare. Ano ba yung mga lalakarin mo para pwedeng mag-adjust ka, be flexible. And then, pangalawa, no, kung nakakatulong at kung kaya, pag may kasama sa kotse, minsan kasi yung kasama natin, siya yung pwedeng maging parang co-pilot, di ba? Co-pilot na parang, uy, tama na, or hindi na yan, that's not worth it. Halika na, liko na lang tayo. Parang kasi kailangan ma-jolt out tayo dito sa, naha-hijack kasi yung emotions natin eh. That's something about our brain na pag na-fight, flight freeze mode na tayo, naha-hijack yung brain natin, nagdidilim ang isip natin. Yeah. When you have somebody in the car, pwede niya tayong parang, uy, tama na, gano'n. Pwede niyang i-hold yung kamay ninyo, tama na, it's not, parang, alis na It's not tayo. worth it. Yeah, So kung kaya, no, para hindi tayo naha-hijack. And siguro, parang laging check-in with yourself. Be more reflective. Check-in with your values. Para bang, kailangan ko ba to? Parang, nakakatulong ba to sa akin? Is this really the goal in my life? Ayun. Na, kailangan nakakaangat ba ako lagi? Ganun. Parang, pag nag-check-in kasi tayo, mas na puput into perspective yung mga gawain natin.
Meron na nga tayo ambag dito, sabi ni Willen Regalado, anger is one letter short of danger. Diba? Ang galing. Tapos, ang lagi dyan, ang ano niyan, ang cliche dyan, one moment of anger, a lifetime of regret. Oo. Diba? So, Correct. kailangan talagang yung pamamahala, management po ng ating galit is something that's hard to do. Alam mo, let's talk about forgiveness also, no, Risa? As a way of like closing our interview this morning. Yes, forgiveness is it's an act of being kind. Being kind to other people, being kind to yourself. Kasi sabi nga natin, no, parang pag nagalit tayo sa ibang tao, parang kinulong na rin natin ang sarili natin sa ating isipan. May galit tayo eh. So we hijacked ourselves, we become so small, become so limited na because we have a limited view of other people. So we give each other that kindness, that forgiveness. You let go and you surrender it to God. Si God na ang bahala. Correct. Ayun. Ay, Forgiveness. isa nating ano din, parang words of wisdom namin a few weeks ago, he who angers you controls you. Oo. Diba? Tsaka Kasi the siya worst yung- part is, you're so angry at somebody and then the Nasa other kanya person pala. doesn't even know, di ba? He's not Oo. bothered. Oo. Ako Alam mo, naman, nabasa rin ako, parang nagre-rent ng space sa mind mo. Correct. Oo. Ako naman, I always tell, dati yung mga, lalo na sa mga artista, sabi ko, nako, watch what you say. Kasi there's always there's dignity in silence. Sometimes it's better you kill them also with silent treatment. Kesa sa magsasabi ka ng masama, hindi mo mababawi. Tapos wala na, yun na, you forever be coated. Yes. And our actions will always reflect our character. Yeah, oo. Okay. Okay. Nako, Risa, it was Maraming so... salamat. A nice way to cap Friday, to cap the week, anger management. Kasi for sure, nako this weekend, payday weekend pa. Kaya aside from magbawa ng maraming pasensya, iplano ninyo po ang inyong road trip para po avoid the traffic. Oo, Yes maraming po, tips na maganda. binigay si Miss Risa ngayong umaga. Sana po isa puso natin yon at isa buhay na rin po natin. Maraming salamat! Thank you very much, Miss Riza. Maraming salamat din sa imbitasyon. Ayan. Risa thank you. Son Elgo Tianang, isa pong clinical psychologist.